Good morning, South Cotabateños. Isa ka may dayad nga aga sa aton tanan, sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang South Cotabato nga nakatutok na sa aton sini nga Provincial Government of South Cotabato Facebook page. Sa subong yang nga aga isa na naman kapanibago nga adlaw ang aton sini nga pagaistoryahan no may kaangtanan sa aton sini mga programa, of course, para sa aton sini nga mga mangunguma, mga farmers diri sa probinsya sang South Cotabato. Pahulam anay sang isa nyo ka oras nung kinutlo para lang at least matagaan naton ligwa at the same time mapakigbahin man namon ang mga good news no nga amon sini i-share sa inyo sa subong yang nga aga. Live kita diri subong sa may NDMU Complex sa tubangan sang South Cotabato Sports Clock Complex agod pagatalakayon kag pagahimay-himayon ang mga programa, proyekto kag mga aktibidad sang aton sini nga Office of the Provincial Agriculturist sa pagpanguna of course ang ila sini nga gwapohon nga hepe no of course no wala liwan naggamay na daw siya nabuhi na daw ya sini nga kilo no ang aton sini nga Provincial Agriculturist Dr. Raul Teves. And of course kaupod ko man diri sa aton sini yang presidential table ang aton sini nga Provincial Information Officer isa man gyapon numero 1 nga gwapo no kay ti pasensya na Doc Teves, no, bossing. Oo, wala pabor-pabor ang aton sini nga Provincial Information Officer, si Rudy S. Semenea. Mga partners, good morning. Good morning, James, no? Kag sa tanan naton nga tag-palamatik, kag viewers naton naka-tune in sa Facebook page ang Provincial Government of South Cotabato. Kag syempre kaupod naton ang aton diring Provincial Agriculturist. Kag sa aton sini nga mga pumuluyo naka-tune in sa aton sini nga Facebook page. Base may mga pamangkot kamo, i-type nyo lang ang inyo sini nga pamangkot kag i-send sa comment section page sa aton sini nga Facebook kag i-pamangkot naton karon sa aton sining Provincial Agriculturist. Ginatamyaw man naton in behalf sang aton sining Provincial Governor ang aton sining friends from the media, members and officers ng South Cotabato Press Corps nga ari diri subong ang aton sini nga mga pumuluyo nga naga-tune in man sa ila sini nga mga pages, pwede man kamo kapadala sa inyo sini nga mga pamangkutanon sa ila sini nga pages kay parang mangin kabahin karon sa ila sini nga pagpamangkot. Live kita diri subong partner James, no? Yes. Kag sa aton sa mga pumuluyo naton diri sa may alley sang Notre Dame of Siena Complex. Yes, sir. Kag sa tubangan sang Campus Art Sales and Services. Thank you so much kay sila ang nagpagamit sang kuryente. Yes. No, kung wala sila hindi kita sinika live, no? Kag thank you so much sa Campus Art kag siyempre nagpakapi-kapi man sila dira kag nagpahatag sang merienda. Thank you so much. Kaya mo magining aton sini nga tinutuyo. Galibot kita para nga mas mapalapit kita sa aton sini nga mga katawhan and at the same time para nga kung may mag-agi karon diri kag may mamangkot, may gusto mamangkot, pwede gid makapamangkot sa aton sini nga bisita. Patamyawon ta partner ang aton sining Provincial Agriculturist, si Dr. Raul Teves. Doc, may dayad nga aga. Salamat Sir Rod, Sir Chris, mayong Yes. aga sa aton tanan, ilabdi na sa mga farmers naton nga nagapamati sa subong. Mayong aga gid sa aton tanan. Sige, good morning no sa aton sini nga mga tumalanaw sa subong no. Magingyo kami sang gamay no nga higayon nga kung pwede i-like ninyo kag i-share no partner kay para at least nga mas nami nga naga programa kita nga madamo kita nga nagaupdanay no sa aton sini nga pagpangalagad i-like ninyo i-mention ninyo no ang inyo sini nga mga katupad balay mga kaaway nyo dara kag ang inyo sini nga mga pamilya mga clan ninyo nga mag-updanay kita kay nga aman tuman katalulupang don ang aton sini nga tupiko sa subong yang nga aga diri sa aton sini nga programa. Gusto ko na ba no nga appeal ang kaaway. Correct. Kay Valentine's Day. Yes. Valentine's Day karon mahugot kita karon pagkatapos na lang sining istoryahanay naton kay Dr. Teves. Doc, umpisa naton. Ano ang latest? Anong update sa inyo sining opisina? Kag siguro tumbukon naton anong update sa aton sining consolidated farming diri sa may probinsya sang South Cotabato? So kay naistoryahan man kay na ang Valentine's Day, ang farmers gid ang una nga makahatag sang maayo nga regalo sa aton nga mga pumuluyo. Ilabi na kon may manok, may malunggay,
may atsal o tanan nga panakot ara na. Do Si gusto farmer ko, kinang makahatag do gusto maayo. ko amo na klaseng regalo nga mabaton ba. Kay kun bouquet of flowers ti do Sayang lang. sayang lang malaya. Malaya lang. Oo. Layo pagid sa dughan. So Oo. diretso na lang kita sa update sang aton nga consolidated farming system sa South Cotabato. For now, ang aton nga warehouse nga natukod sa Liwanay, dalawa ina siya. 100% na sa nga natapos. Ang supply sang kuryente, ara naman, natapos naman siya. At the same time, ang RPC naton, na plaster, natapos naman siya. At the same time, ang aton nga Ano ng RPC? Rice Processing Center. Okay. So amo na ginahulat naton no, sa console naton, naka-organize na kita, naka-forma na kita sa cooperatives. So ang hulaton naton mag-planting na lang and then ang process sang ilaha nga mga produkto. So whole package na sunod-sunod kung matapos na gitina siya. Dok, mga san-o ang target sining mag-fully operationalize siya? So ginapaningkamutan nga matapos sa subong nga tuig, susubong ang kulang na lang gid siya matap ang kuryente halin sa RPC pakadto sa mainline. Amo na lang gina siya ang ginahulat kay may mga requirements pa nga kinahanglan nga makomply bago matakod, no? Amo na ang proseso nga makatakod ang kuryente. Sa subong aside sang mga nahambal ko na gaina, may ara pa kita nga ginatukod dito, may MPDP nga ipagabutang man, may Para sa guardhouse, aton nga mga pumuluyo, Dok, anong MPDP? multipurpose drying pavement. Pavement. So may ara pagid sang finishing nga ginobra na para at least safety na ang aton nga mga facility sa sulod. So lapit na gid para mag umpisa na kita sang aton nga console nga whole package na siya. So, Doc, no, tumbukin ko lang. Sinasabi mo kasi na ready na yung dalawang, sa mga friends natin sa media at saka sa mga kapatid natin, no, na gustong pumunta doon. Ito yung lugar na kung maalala nyo, ay pinuntahan ni Presidente dati, PBBM, nung mag-inauguration at saka yung laying of the cornerstone doon sa may Banga. And kung makapunta kayo doon, kung hindi pa, dalhin siguro natin yung mga friends in the media natin, Doc, na steady na, natayo na yung dalawang mga buildings doon. And yun nga, sinasabi na ni Doc, yung kailangan na lang is yung maikabit yung mainline, yung kuryente para makapag-operate na, makapagsimula na siya. And nasabi din ni Doc na yung multi-purpose drying pavement, kasi nga consolidated rice producing area siya, na kung saan programa kasi ng province, ng provincial government through the Provincial Agriculture Office, na bibili ng palay kahit na wet, no? Kahit na basa-basa. Kaya dito sa atin sa province, kahit basa, may... Hindi, kasi umuulan. Di ba? Tsaka pag bagong harvest, basa talaga yan. Tama, bright ka si Al. No? But kidding aside, kasi tayo sa provincial government, through the Provincial Agriculture Office, bibili tayo kahit bagong harvest. Mas nami mangkit basa baklon. Kaya hindi na mahago si farmer. So amo na nga mas nami gid ang basa. Yun ang reason. Amo nang rason nga ang province magbakal maski basa or bago harvest ang palay. Kaya tama kaya kung ibaligya mo sa iban, dry man ang ginabakal. Di ba? Kung i-dry na, meaning bulag mo pa. Another expenses. Mayo lang karon ko pag expenses niya, hindi magkato sa English nga kilala sang tanan nga farmers. Failure. Diba? Shortage. Diba? So, maayo gid ini nga programa nga wet. Now, kinahanglanon atong multi-purpose dryer, no? Kay para nga si gobyerno na ang magpatigayon pag pa-dry, kay para nga siya naman ang mag-process. Doc, na-mention man ini nga may silo ini nga component, no?
ano ang sitwasyon, anong update sa tong sa silo? So ang silo sa subong, gin-request na natin ina sa DA RFU 12. Kag positive man ang response sang aton nga direktor, ang aton nga ginahulat. So ano ba ang kapuslanan sang silo? Matabo ang silo abi kung ang presyo sang aton nga mga palay kag damo ang supply sang aton nga palay, kinahanglan nga masulod siya sa silo. And then igawas na sa at that time nga lean months naman siya para masuplayan ang kakukalangan sang aton nga palay or bugas. So amo na ka-importante ang silo. Pag nasulod abi ang palay sa silo, dugay ina siya maguba. Unlike nga kung ibutang mo lang sa sako kag ihalid sa higad, dali na siya dayon maguba. Ang silo kay may regulated ang temperature sa sulod, hindi isa dayon maguba. So, sige Doc, no, kay amo man ginahulat sang tanan, no, kay this is also one of the flagship programs ni Governor June Tamayo. Ang tanong ngayon, Doc, kamusta yung sitwasyon ng sinasabing 20 pesos per kilo na bigas? Maa-achieve ba dito sa atin, at least dito sa atin, sa South Cotabato, once mag-fully operationalize na yung ating rice production center dyan sa may Banga? Or baka nga nagbebenta na dito ng bigas on a cheaper price dahil na rin sa consolidated farming natin even without the rice production center natin. So maatin siya, maaabot natin, kaya natin ang 20 pesos. Iyan kung ang lahat-lahat ay magtutulungan. Lahat ng ahensya ng gobyerno at the same time, ang ating mga farmers magkaisa, magkakaroon ng isang direksyon. Maatin natin, makukuha natin yan na pwede ang 20 pesos. Sige. Doc, rice lang itong pinag-uusapan natin. Kamusta naman yung isa din sa major na produkto natin sa probinsya, ang mais? May consolidated farming din ba sa mais or ano ba ang approach din ng probinsya para sa mais? Kagaya sa palay, nagsimula na rin tayo doon sa mais. Marami na rin tayong na-organize na mga farmers. Mayroon tayong sa Rangay, may Lamyan, may sa El Nuno, may sa Tampakan, sa Monday doon sila sa Pulumulok. Bakit kailangan magkaisa? Yun ang tanong. Kasi ang nangyayari ngayon, yung farmers natin, hindi sabay-sabay yung pagtatanim. So pag hindi sabay, pag ikaw lang nag-harvest ng 1 hektarya, ilagay natin ng 60 sacks, ang magkuha niyan is 10 wheelers, saan babawiin ni trader yung gastos niya sa transport? Pamurahin niya yung presyo. At saka hindi ka makademand ng market pag hindi magkaisa yung farmers. Sabi nga ni Gob, dapat magkaisa para makamit at ang angat ang lahat. Alright. So ibig sabihin nito, Doc, hindi lang po rice yung kino-consolidate natin, pati na rin po yung mais. Sige, speaking of consolidated products, Doc, ilan na po ka hektarya yung na-consolidate natin sa mais? So more than 500 hectares na ang na-consolidate natin sa mais. Almost mga 1,000 na rin kasi mas malapad yung maisan kaysa sa palayan. So hindi lang mais, pati gulay. Nagkaroon din tayo ng consolidation. Sa bawat munisipyo, at least magkaroon tayo ng isang site na isang consolidated area para makaglagay tayo ng tinatawag na greenhouse. Kaya yung gulay natin is mahal. Kasi kailangan natin magtanim every after harvest. Kagaya ng sa kamatis. Pagtanim natin after harvest, tanim ulit. Unlike sa ibang countries like Malaysia and then ang doon, ang nangyayari, minsanan lang yung tanim ng kamatis. Isang buong taon yung harvest. Sa atin, makailang tanim tayo every time nga after harvest. So mas malaki yung gastos ni farmer. So saan niya yung babawiin? Dapat may binta niya yung produkto niya ng mahal. So kung mayroon na tayong greenhouse, so magkakaroon na rin ng panahon na mag-harvest ng buong taon,
pwede niyang may binta yung produkto niya ng mura kasi yung gastos niya doon is konti. Hindi na kailangan yung spray ng insecticide. Alright. Partner, before siguro tayo magpatuloy, i-acknowledge muna natin yung mga media partners natin na nasa ating harapan. Yan ang mahirap pag nananagalig ang Ilonggo eh. Paano mo malaman na... Sige. Halata kaagad ang Ilonggo pag nanagalig sa kanyang lakad. Correct. So, hindi pala ako na-orient na magtatagalog pala ngayon. Sige. Sa ating mga media partners na nandito sa ating harapan, of course, Bon Valdivieso of Big News South Cotabato. Good morning. And of course, si Ren Sucaldito of Favorite FM. Al Saludo of ABS-CBN. Erlinda Alcid of Manila Star. RJ Tiad of Good Vibes Radio. Maria Crista Del Yomos of Radyo Latigo. Ayan. And of course, Arjin Bautista Gasis of Brigada News FM Coronadal. Michael Morales of Radyo Sincero. Sabi ko, George. And of course, April Joy Andico of DXKI. Joy Combater of DXKI also. And of course, Grace Toreta of Happy FM. And Michael Solano of NDBC. Sige, good morning sa ating mga media partners. So, proceed na po tayo sa first question, partner. RJ Tiad of Good Vibes Radio. Hello. Hi, sir. Ang question ko, sir, regarding dito sa consolidated farming naton, as of now, mga pila na ka-hectares, balikan ko lang, kung mga pila na ka-hectares ang nagapadayon na nag-cooperate sa ating consolidated farming, kag sa diin sila nga mga banwa ang nag-participate subong. So, salamat sir no. Mas maayo lang kay ang tanan nga nagumpisa sa konsol hasta subong gapadayon. Kag nagadamo sila kay nakakit-an nila kung ano ang positive effect sa ginatawag nga consolidated farming system. So for now almost ano na sila? Sobra na to 2,000, no? 2,000 hectares. So mas nagapadayon nga may mga interesado gyapon nga farmers kag may mga ara kita gina hangyo man nga magkaroon man sila ng co-op, no? Para masulod man sila sa consolidated farming system. Sige, follow-up question. Sorry, Tagalog pala. Sir, Okay lang. ilan ba yung target natin para po masustain natin yung 20 pesos na bigas dito po sa probinsya ng South Cotabato? Ilang hektarya yung target natin? So kung pwede maabot natin yung tanan nga ma-irrigation, no? Diri sa South Cotabato, tanan nga ma-irrigation nga palay. So kung pwede aton sila nga maganyak nga magsulod sa consolidated farming para at least kung mas damo ang aton nga ma-produce nga palay. So kinahanglan ini sang ginatawag nga collab nga sistema nga kinahanglan magpinuligay ang tanan nga ahensya. Kaya may ara kami sa ginatawag nga dagyaw. So ordinance ni sa karon ning dagyaw system naton nga tanan nga ahensya sa gobyerno magbuligay, no. Ang dagyaw ang bot niya hamalon is Development of Agriculture Growth Yearning for Active Welfare of South Cotabato. For example, sa aton nga dagyaw, halimbawa may kita ang assign sa pagtanom sang palay, may ara si Duling, may hatag man siya nga suporta, kag may ara man si CDE nga suporta nga ipagahatag. So tanan-tanan nga binuligay. Sa subong ang dagyaw naton, aside sa palay, ara man kita sa dagyaw sa kape, kag kakao. So upod naton si DNR, gintanaw ang area kung pwede ba tanuman sang agricultural nga mga produkto. Kag ara si Dole nga maghatag sang iya nga tupad. Ara si PCA maghatag sang abono. Ara si DE mahatag sang abono kag seeds. Kita naman is supervision. So kung tanan-tanan abi magbinuligay, ang gasto ni farmer almost wala. So kung baklo na niya produkto sang barato, masugot sa gihapon. Kaya direksyon na siya nga ginansyan niya. So amo na ginahambal ko, maatin nato ng 20 pesos nga bugas kung tanan-tanan
magbinuligay? Siguro, Doc, no, para lang mas maintindihan natin lalo yung konsepto ng consolidated farming at ano ang relasyon nito para mapababa yung presyo ng bigas. Kasi nga sa nasabi kanina ni Doc Teves na kung walang consolidated farming, kanya-kanya yung mga farmers natin na magtatanim. Kanya-kanya ng uri ng binhi. Kanya-kanya ng klase ng mga pataba. Kanya-kanya ng klase ng mga pesticides. And hindi pa sabay yung schedule ng tanim at saka nung pag-spray ng kung anumang mga pesticides meron sila. So pag iba-iba kasing variety noon, pag nagbenta ka, yung pinakamura na variety, yun yung bibilhin ni trader. Wala kang magagawa. Worst is, kung iba-ibang season kayo ng pagtanim, ibang-ibang araw din yung schedule ng inyong pag-spray, nawala nga yung peste sa area mo, nandun lang sa tabi. Di ba? Kung nag-spray siya, babalik lang yun sa area mo. Ang kagandahan ng consolidated farming, etong 2,000 more na hectares na sinasabi kanina ni Doc Teves, sabay-sabay yung planting season, sabay-sabay yung variety, sabay-sabay yung pag-spray. Diba? So, land prep lahat. At sabay-sabay din pag nagbenta. Kasi sa pagbenta, kailangan mo rin ng bulto para kung sino man yung pagbebentahan mo, hindi din siya malugi kasi yun nga, 10-wheeler yung dadalhin niya pagkatapos 10 sako lang o ilang sako lang ng palay ng mabibili niya. 'Di ba? So i-charge niya talaga yung hauling cost niya. Pero kung isang puntahan niya, mapupuno mo, kulang pa yung kanyang 10-wheeler, makakapresyo ka ng mas mataas kasi hindi siya magpipresyo ng mas malaki sa hauling fee niya. No? So yun yung kagandahan ng consolidated farming na pinupush dito. Now ngayon, balik tayo dun sa mathematics. Hindi ako magaling sa mathematics pero try ko na mag-math. Kung mababa yung gastos mo sa land prep, abono, pestisidyo, mataas yung benta mo, 'di ba? So yung balik mo sa farmer, di mataas din yung kita. Ngayon, kung mataas yung kita ni farmer, okay yung kabuhayan niya. Law of supply and demand. Kung marami ang supply, marami din ang demand, yung benta mo mura. Kaya achievable yung 20 pesos per kilo na bigas dito sa atin. Kung sinasabi nga ni Doc Teves, lahat-lahat ay magdagyaw, makiisa sa programa. Sige, partner. Next question, Arjin Bautista Gasas to be followed by Renz. Sige? Si Renz muna. Hello. Good morning, Doc, Sir, Sir Chris James. Follow up ko lang, sir, dito sa Nambal Kagina sa consolidated farming, no? Kahit speaking, nga consolidated rungan tanan, di ba? So, pila ang capacity sang aton sining stock or room nga aton sining ginabutangan sang aton sining ginabakal nga mga palay sa aton sining mangunguma out of 2,000 hectare, pila ang iya nga full capacity, sir? So mas dako-dako gid nga warehouse ang kinahanglan natin, no? Ang aton nga warehouse is enough lang na sa almost mga lang na siya, mga 200 hectares. So upod naman gyapon sa subong ang aton nga mga traders, ang private traders naton, upod gyapon naton kay sila man gyapon kadamuan ang nagabakal sang mga produkto ng sa console naton. So ang kanami lang kay daw angat sila gamay 1 piso kaysa sa iban kay nga man isa lang sa ka-variety. Ang aton consolidated farming system, isa lang ka-variety sang palay. So kung isa lang ka-variety, tapos ang mga traders naton, may ara na sila sang ginatawag nga mechanical dryer.
ang mechanical dryer nila, ang capacity sila almost mga 20 tons. So kung sabay-sabay sila, ginsulod mo ang 20 tons, ang kuryente nga magagastos nimo mas gamay siya kaysa ginsudlan mo lang sa sang 1 ton. So maka-save si trader. So ibalik yan natin dito sa pre-imo presyo sa palay. Ang natabo sa subong, kung hindi magdulungan, baysan ano kagwapo sang imo nga palay, kung wala sa kaabot sang 20 tons, butanta isa lang ka tons. So kung i-dry na ni trader sa iyang nga 20 tonners nga mechanical dryer, lugi siya. So ang himuon niya, haluan niya sang iban nga variety. Pag inhalo-halo na ng tanan nga variety, ang gawas ang imo bugas, ordinary rice, pinakabarato. So diin bawion ni trader. Dito naman sa presyo sang imo nga palay, pabaratuhan niya. So sa subong, hindi naton kaya i-accommodate ang tanan-tanan nga consolidated naton nga produkto. Kinahanglan nga po naton ang bulik sa mga traders naton. Okay. Sa follow-up ko lang yapon dira sir. Sa traders naton sir, kag sa aton sini nga ginabuhat nga mismo ang provincial government ang nagabakal sang palay, may ara ba sir nga kinaibahan sa presyo sang pabakal sang province kag sa aton sini nga private traders? Sa subong way pa ta ka umpisa ka pamakal kay ginhambal ko pa wala pa ta naka full nga implementation gid sa consolidated naton. Kinahulat naton nga matapos gid ang aton nga rice processing. Sa subong wala pa sa sang kuryente kay about to attach pa lang, no? So ang trader naton karon kadamuan ang nagakuha ang mga private naton nga mga tawpot. Okay. Pero dagdag ko lang, no? Hindi ibig sabihin na kesyo private traders yung bumibili ng produkto ng consolidated rice farming natin, nababarat yung ating mga farmers. Hindi. Kasi yung mga private traders na ito, cooperatives for that matter, nag-uusap-usap with the Provincial Agriculture Office, with the provincial government, para mapag-usapan din yung presyo. No? And bago sila bentahan ng mga produkto galing consolidated farming, nag-undergo sila ng accreditation ng provincial government through the Provincial Agriculture Office. Ibig sabihin, may control, no? May control, may say si provincial government sa ating mga private partners sa ngayon. Kaya hindi pwedeng gawin, baka may hokus-pokus, baka mahal, o ano, di ba? It will defeat the purpose. So, hindi. So, yun lang siya. Sa ngayon, may private partners tayo, pero rest assured, yun nga, accredited yun ng provincial government and nag-uusap sa kung ano yung tamang presyo na hindi naman din masyadong lugi si farmer and hindi din lugi si private trader. And later on, hindi din lalayo sa buying price ni government pag nag-umpisa na talaga tayong bumili ng mga palay para sa ating rice processing center. So isa pa ka-advantage, no? Halimbawa ang natabo dira sa Surala, sa Ubaco. Sabay-sabay sila nagtanom, sabay-sabay sila nag-harvest. Pero ang iban nga mga farmers naton giagi sang malas-malas gamay kaya ngilaya na hapay. So sila sa trader, amo na tanan palay pila bakal mo. Apila na ang hapay. Kung anong presyo mo sining katindog, inang hapay amo mangyapon. So nagdeal sila, ginbakal sang mahal, apil pa ang tumba. Hapay. Kaya ginisip man ni trader nga mabawi niya sa cost sang pagtransport. Kaya nga man, pag harvest sabay-sabay, ara ang 3 millers niya, paghalin, puno tanan. Sige, thank you sir. Additional sir nga pamangkot sir, inline yapon dito sa aton sining target kati subong wala pa man nag fully operational ang aton sining consolidated farming. Na-mention mo kagina nga kaya kwaon ang 20 pesos nga kilo kabugas. Okay. So kung magbuligay. Pero sa aton ba sini sir nga processing, no? Halin sa processing, halin sa pagbakal sang palay up to processing. Pila ba ang aton sining specific or target cost nga pwede naton makuha para nga makuha man naton tong 20 pesos nga kilo sang bugas? Sa subong, ara ang bulig sang aton nga DARPO, ang seeds nila. So, ibutang naton ang seeds sang farmers, libre na. May ginahatag man sila nga abono sa dugangan sang probinsya. Kung magbulig pa ang munisipyo, mas mayo pagid. Tapos, ang presyo nga ginagamit pang spray sa subong,
kay may ara na del ang mga company kadiretso na sa co-op, mas nubo ang ilang nga presyo. So ang bottom balon, ang magastos ni farmers gamay na lang gid. Kag may ara man kita nga support sa services, for example ang free nga traktor, rotavator, kag transplanter sa aton nga mga farmers, kag kung mahaganyak pa naton ang iban nga ahensya sa gobyerno igan pagit ina, ang gastos ni farmer sa subong sa isa ka hektarya kung hybrid ng iyang itanom is 40,000. Pero kung magbinuligay ang tanan nga ahensya, ara ang tanan nga gobyerno nga magbulig, ang magasto na lang siguro ni farmers butang nato 15,000. So enough nga makapabarato siya sang aton nga sang iya nga palay, kag makapabarato man kita sang aton nga bugas. Okay. Sir, based on the reality abi sir nga nagakarenabo especially dito abi sa amon nga area kay ano siya a farm area siya, no, agricultural land siya, no. So ang nagakarenabo abi sir, based on the actual, hindi matabo nga magdurungan tanom sang palay, no, ang mga pumuluyo dito kay damo sa mga conflict, no. Tuod nga libre ang distribution sa aton sini nga binhi, sa aton sini nga abono, pero ang kalabanan nga rason sir, kag ang permi nga problema sa aton sini nga mga farmers dito is the delayed nga pag-deliver sang ila sini nga mga binhi kag abono. Paano naton masolusyonan sir, kag paano naton padulong o padangat sa aton sini nga probinsya sir? Sa subong ang aton nga control farmer nga ara sa aton sa probinsya, basi mamangkot ka karon, ang aton nga supply, no, ara na nga abono, way pa sila katanom. Gin-advance na naton. So way pa sila katanom, ara nang abono, ara nang seeds. Kay nga man nahanay tanan na ina na istoryahan tanan na sa DA. So ang kakulangan ginsupunan na naton sang probinsya sa subong nahatag na sa ila ara na pag ara ng tubig pwede na sila magtanom. Ang ano lang sa subong, hindi manggid sa literal nga sabay-sabay gidna tanan ang South Cotabato magtanom. For at least may ara lang sang 10 hectares, 20 hectares kay ang schedule naton sang niya hindi man na sabay-sabay. Ang ginamin namon nga sabay-sabay, at least hindi sa magnubo sang 10 hectares nga ara tululupad. Kaya nga man may ara na kita sang digital nga farming system. May ara na kita drone. Ang DE karon may ara na sang drone nga services. So ang ginhatag sa aton is 1,200 hectares nga iya ka DE nga drone ang gamit. Halin sa pagtanom, abono, pag-spray, herbicide. So ara na tanan. So kinahanglan lang gid i-consolidate naton para paglupad sang aton drone sabay sila tanan. Why katuan si insekto? Hindi na sila magpinasahay kaya nga man sabay-sabay. Siguro Doc, no, para lang din matugon yung tanong bago tayo magpunta sa ibang media friends natin at saka sa online na mga tanong. Siguro yung sitwasyon na yon, sir, is hindi pa siya pumasok sa consolidated farming, no? Kaya yung sinasabi kanina ni Doc Teves, yun yung kagandahan kung nagpa-enroll, so to speak ka, ng area mo, minimum of 2 hectares maximum. Kahit na nga konti lang kahit na konti lang pwede daw, no, mapasok sa consolidated farming natin. Para ma-enjoy mo yung benefits. Pero ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka kasama sa consolidated farming, wala kang assistance na makukuha sa provincial government. But the point is, kumbaga, ito yung pinupush na program ni provincial government. So para ma-encourage din yung mga farmers natin, kahit maliit yung area mo, pwede kang pumasok, sumali sa consolidated farming kasi nga ito yung mga benepisyo na meron kayo. Okay? Sunod, bago mag-move tayo, ongoing na yung consolidated farming natin, ha? Ongoing na, nag-i-implement na tayo. Ang hindi pa naggumagana is yung RPC, yung Rice Production Center natin. Yun ang hindi pa gumagana. Pero the consolidated farming in itself, gumagana na as of 2 years na ba, Doc? Or last year? 2 years na, no? 3 years na nga 3 years na. 3 years na tayo na gumagana yung konsepto ng consolidated farming. Yung pinag-uusapan lang natin na hindi pa is nandun yung sa RPC, Rice Production Center natin. So para maklaro lang,
na baka mag-isip ay hindi pa naman nag-uumpisa yung rice yung consolidated farming natin kaya hindi sila sumasali. Okay? So ongoing na yung program natin, 3 years na yung consolidated farming natin on rice and yung pinapagana pa lang natin hopefully this year yung rice processing center. Okay? Thank you. Thank you. Alright, sige. Before natin i-cater siguro yung mga media partners natin, meron dito katanungan from our online viewers from Mary Gargaritano de Castro. So, Ilonggo yung katanungan niya daw. Bisan hindi daw members ang RSBSA, pwede ba daw gyapon makabaligya sa province? Siguro palay, ang ginamin niya si ni Doc, RSBS. Bisan hindi daw members ang RSBSA, pwede ba gyapon? Ang RSBSA, kinahanglan siya sang mga farmers para makakuha sa sang ayuda halin sa DA. So, kung ang RSBSA nga magbaligya sa province, for now, wala pa kita gabakal, no? Wala pa kita gabakal sang palay. So, ang RSBSA lang, required yun sa tanan nga farmers sa South Cotabato para maka-avail ka sa ginatawag nga intervention nga halin sa DA. Kahit bisan pa man halin sa probinsya. Kaya kinahanglan nila siya, kaya ina siya ang kapatuod, nga may ara kag intanuman, kag may ara ka sang duta, nga talanuman, sang aton nga mga palay, mais, or ano pa man. Amo na siya. So ang mas maganda siguro dyan, Doc, is i-advise na lang lahat ng farmers, magparehistro na. No? Magparehistro na. Although sa ngayon, hindi siya requirement na kailangang member ka bago ka makapagbenta ng produkto mo, kung ano mang produkto yon sa provincial government. Pero, what we're saying is, mas maganda nga sana na member ka na. Kasi nga, yun yung balasihan ng gobyerno, be it province at saka ng region o ng national government, pag humihingi ka ng ayuda, ng mga tulong mula sa gobyerno. So, tatanungin, member ka ba? Nakapagparehistro ka ba? So, ang tanong ko na lang siguro, Doc, is saan ba pwedeng makapagparegister ng RSBSA? Saan sila pupunta? So, kadto lang sila sa LGU nila, sa Municipal Agriculturist, no? Dito sila mangayo sang form para makaparehistro sila sa ginatawag nga RSBSA. Dito sa atin sa province, hindi ba tayo nagpaparegister? Wala, nag-aalalay lang sa ila kung sa din sila magkadto. Actually, may mga farmers kakadto sa opisina, ginabuligan naton, ginobda naton, pakadto pabalik sa ilang mga munisipyo, na kung sa diin sarang sila makaparegister. So, ang aton nga mga farmers, ginaganyak man, nga kung tani mag-upod sila sa ginatawag naton nga mga organization or cooperative sa mga farmers. Kaya may mga intervention nga kinahatag ang aton nga gobyerno nga kinahanglan naka association ka or naara ka sa cooperative. Kaya kung hindi ka nakamimbro dira, wala sang ginahatag nga mga ayuda. Halimbawa, mangayo ang inyong association sang traktor. Kung ikaw individual, hindi ka gid ka pangayo. So, kinahanglan gid nga ara ka sa association or cooperative. Okay? Alright, next question from Brigada Arjin Bautista Gasis. Na-mention kagainan ni Sir Rudy nga dapat magbuliganay para ma-achieve ni siyang target. Pero Doc, ano ang reason ba nga hesitant ang iban nga mga farmers nga magsulod sa consolidated farming naton, Doc? Ay, salamat, ma'am. Pagumpisa namon sini nga programa, daw kanami nagiti surrender. Kaya pagumpisa pa lang namon, may ara na sang kahambal nga basi hindi ta mag-intrada, basi kwaon ng aton duta. May ara man naghambal nga pati kasi na nga magtaas ang aton nga produksyon. Kinaanad na sila sa 4 tons that time. Gihambal namon nga pangitaan naton paagi nga maabot naton 8 tons. Paagi sining natawag naton nga console program. So may ara gahambal nga tinikal, may ara man nga time nga gahatag na kami sang management, paagi sa mga training sa gihatag sang ETI, itudloan sila. May ara man nagahambal nga lolo ko farmer na, tatay ko farmer, ako farmer na, pila na kami katuig nga ga-farm. Tudloan mo lang ko. Una ka pa sa duyan, ha? Bataon pagid ang katudlo. Bataon pagid, daway pagid ka painit na muna.
So, amo nang natabo nga pagkadugayan na intindihan na nila, no? Hindi man gid sa sang one time gid nga paghambal mo pati dayon sila. So ara lang gid sa pag-antos man sang nagadala sang programa. Paayuyon lang gid, paayuyon lang. Kag maintindihan nila magdugay atong naka-experience amo naman to ang maghambal sa iyang upod nga tama gali tong ginhambal nila. So hindi mo man gid madali-dali nga makambyoan ang tradisyon nga pamaagi sa scientific nga pamaagi. Sang una abi wala na sang soil test, wala na sang soil sampling nga matabo. Basta apat ka urea kag haluan mo man sang triple 14 ayos na amo na ang ginagamit. Sa subong abi gina-discourage na siya. Pamaagi sa pag-analyze sang imo duta kung ano kadamo ang iabono. Kay may ara kita nga hambalanon kung ano ang sobra, tanan nga sobra malain man, kung kulang malain man. So dapat tama lang gid. Nami kung tama lang no. Sige. Up Ang, question. ang isa siguro bago follow up ni RG, no, talagang yun yung nakitang unang problema eh. Kasi ang ini-introduce ay behavioral and technological change. Behavioral, babaguhin mo yung sistema nila. Technology, babaguhin mo yung mga yung mekanismo ng kung paano sila magtanim. Eh ngayon may drone na. Ngayon may traktora na. Dati kalabaw pa. Ngayon pag mag-drone, cover ka kasi takot ka. Akala mo kung magugunaw na yung mundo. Yung mga ganong tipo, no? Eventually na overcome, consistency is the key. No? Kung nakita nila na consistent yung gobyerno, pinapakita na alam kung anong gagawin and may ginagawa sa area nila, nakikita nila yung produkto. Eventually, yun, nakaabot tayo ng 2,000 plus na hectares na sumali sa atin. 2,000 plus hectares, ha? Hindi yan biro na laki, lawak ng mga farm dito sa atin sa South Cotabato. Arjit? Follow up ko lang, Doc. Dito sa iban nga, interested pa bala? Kay basi nakita, nagid Manila nga, okay, diin sila pwede magkadto. Kag may ara ba ta validation? Kag may ara ba ta sang parameters nga ginalantaw nga ay ari siya, hindi siya pwede sa consolidated? May mga amo ba kita sina nga measures nga ginaano, So Doc? kinaawhag naton mga farmers, labi na sa mga natukod naton nga mga cooperatives nga kung pwede daw aton nila ang gusto magpamimbro. So pero may ara lang sila sang sundon. Kami ara abi sang farmers nga daw hindi gid magsunod sa mga regulation ni Co-op. Way na naton ginapilit si Co-op nga i-accept sila. Kay basi amo pa na ang dahilan nga makaguba sang ilang nga cooperative. So far ang mga natukod naton, very proud gid kami nga nagapadayon sila. Kag very strong ang aton nga mga natukod nga cooperative. For example, ang aton sa Surala, may ara na sila ya sang traktor, may ara na sila sang opisina, may ara na sila sang kabaligya na sila, may ara na sila sang produkto. Kaya halos may transplanter na sila nga nakuha tungod kay naging cooperative sila. So every time nga magkadto kita dito, ang mabatian lang gid namon permanente. Salamat gid Dok kay ginamo mo kami sina. Alright, sige. Thank you. Next question, Miss Amor Musico of Max FM Sorala. Coronadal, sorry. Sarala po. Alright, Sorala. Doc, good morning, Sir James and Sir Rudy. Good morning po. Actually, same question with Ma'am Jean, but gusto na lang natin i-jump into another question nga. This time po ba, Doc, mga pila na ka-LGU diri sa South Cotabato naton ang nakasulod sa consolidated farming sa aton, kag ano bala ini nga mga products, palay lang po ba ito? Unahon naton ang Santo Niño, may ara kita da sa Teresita, SNEPCO, Santo Niño Integrated Farmers Cooperative. SNEPCO ang aton sa Santo Niño, sa Surala may ara kita sang Yubaco, may ara man kita sa Nasi, may ara kita sa Muloy, may ara kita di sa Libertad nga ginampisahan naman. So halos malukop na naton ang Surala, no? Okay. And then there is a Banga, may ara kita sang Bifaco, Banga Farmers Agricultural Cooperative. May sa
Norala, may ara kita sang Suisaco, sa Mahang Walang Iwanan Farmers Cooperative, may ara man kita sa Lufaco, sa Lumakel Farmers Cooperative, sa Pulomolok, may ara kita diri sa Tantangan, Tapiaco, ara man kita diri sa Coronadal, Kufaco. So amoy na sila nga aton nga mga cooperative nga ginakatuan, kag ginabuligan naton, gina-supervise naton. Okay, so nasa 7 out of 11. So kapadayon pa kita, may ara pa kita. Ongoing, kapadayon. pero if you will notice, hindi na-mention kasi nga Lake Cebu, Tibuli, Yeah. hindi masyadong malawak yung right. Actually sir, may ara na kita sa Lake Cebu. Okay. So naka-benepisyo naman sila, pero hindi pa sila na existing co-op sila. So ambot I don't know ano ito pangalan sa co-op nila. Pero palays lang po ba lahat ito, Doc? So sa palay may ara man kita sa corn. Consolidated pa rin po. Consolidated. May ara Rangay, may sa Lamyan, sa Tampakan, sa Lunis, sa Pulumulok, sa Surala, dito sa ano to nga lugar So halos tanan-tanan damo na ta kita, pero hindi pa sila sang cooperative kay bago pa lang naton gi umpisahan, kinahanglan pa nga mag sila ma-undergo sang seminar, Alright. training. Sige, thank you po. Sige. May magtatanong pa? Si Angelica? sir. Sige, pagkatapos ni Angelica, tatanungin natin mamaya siguro si Doc. Pero open pa rin tayo kasi napag-usapan din kanina, ang RPC actually parang post-harvest facility siya eh. So aside from RPC, ano pa ba yung ibang mga post-harvest facilities na pinatututukan at saka pinondohan ng provincial government para dito sa atin sa province, no? Sige, pagkatapos yun siguro mamaya sasagutin ni Doc Teves. Tanong muna ni Angelica Panganiban de la Cruz ng Top Gun Radio, Coronadal. Ating din ako mapakilala, kayo na pakilala. Ang question ko na lang, sir, is, my question is, maliban sa libre na ibinibigay ng OPAG sa publiko na abono or binhi, ano pa ba yung ibang pwedeng ma-avail ng publiko, like dito sa aton nga demonstration farm? Ano ang ma-avail, kag paano ma-avail, kag sino ang pwede maka-avail? So may ara kita nga ginahatag nga libre nga serbisyo. Nakapokus ko ta sa services. Kadamuan nga ginahatag naton is on services, hindi kayo ta nagahatag kita sa intervention, halimbawa abono, insecticide. May ara siguro minimal lang gamay. Ano ini nga mga services? Pre-tractor, pre-transplanter, ang drone naton. So ina siya pre-harvester. So amo na nga mga services ang ginahatag naton. So just imagine mo, sa halimbawa sa isang hektarya, nag-harvest ka, nagdako abing mo harvest, batanta 100. Kung nagpa-harvest ka sa gawas, 10 sacks ang mabawas sa imo. That's around more than 10,000. Pero kay ara kita sang libre nga harvester, nakasave kita sang nakasave si farmer around 8,000. Nga man gihambal ko nga 8,000, hindi 10,000. Kay ang farmer naton diri sa South Cotabato, proud gid kita. Kaya ang aton nga mga driver, every time pag naog nila sa nobila, ginapamerinda kag ginapakaon nila. So kung nakasave sila sang 10,000, ang 2,000 guro gahin nila sa pagpakaon sang aton nga mga trabahante. Bakal nila tubig, merinda, pagkaon. So may ara gid sila sang may nasave nga 8,000. Harvester pa lang ina. What if kung naka-avail pa gid sila sa serbisyo nga pre nga transplanter, pre nga rotavator. So around 15,000 ang iya nga ma-save tungod lang sang services nga ginahatag naton. Kag ang kanami lang kay ang abono nga halin sa DA, halin sa region, kag ang iban pa nga seeds kita ang gadulong. Why naga problema si farmers mangita tricycle pakadto sa ilang area. Kaya nga man, kita mismo sa upag ang nagadulong. Kaya may ara kita sang
hauling truck do apat na nabila kabilog ang aton nga hauling truck. So delivery ang pagdulong sa ila bisan ano kalayo abot kami sa need kadulong sa mga intervention naton nga nakuha sa iban nga ahensya sang gobyerno. So, maliban sina, sir, ano tong mga para sa mga animal, mga sapat bala, may magahatag ba kamo sina? Ang sa animal naman nga side, wala gid ko siguro karapatan maghambal sa ila kay basi akigan ko nila ya kapebet din na siya. Okay. Ang sa amon lang nga animal is tilapia. Mm-mm. Hito, tilapia, libre ina siya. So, sino mga pwede maka-avail? Tanan nga may ara sang fish pan siguro. Ang amon proseso abi Basic gina siya, no? Bantis ka mga ayo sang fingerling, sang tilapia, kag sang hito. Siguro doon, anay nga may fish pan ka. Kaya basi kung puro ka lang to imo, basakan kag simentado pagid, din mo na padakoon, no? Ay, kidding aside. Pero sa amon abi, pag nangayo ka tungod sa ginatawag naton nga nagaano kita sang ISO, kinahanglan magsulat sila. Pagsulat nila, gina-validate naton, ginasukat na sang aton nga mga agriculturist to. Kung pilagid bala ang kinahanglan niya nga fingerlings. So, pagtapos sina mag-report na sa kapatagaan. Okay. So last question ko na lang, sir. Hindi ba affected ang aton nga food supply diri sa South Cotabato kay kadamuan na sa mga agricultural land gina-convert na sa commercial o residential? Wala gid kami control abi sina, no? So ang amon lang ginapaning kamutan, paano gid mapataas ang produksyon? Dra kami nakatutok. Kaya hindi namon control inang mga land conversion, kay may mga ahensya abi nga nagauyat man sina. maganda yung natanong, Doc, no? Sa ating mga kababayan. Magandang tanong kasi yun nga, nababalita na rin, halos mabilisan yung land conversion. Magandang tanong, maganda din yung sagot. Ang sagot, sa nasabi na ni Doc Teves, is paigihin pa natin yung ating production. Okay? Kasi yun na lang talaga din yung pinakasagot natin. Kasi yun nga, hindi natin hawak yung mga conversion na yan. Diba? Pero ang hawak natin is paano natin mapataas yung ating mga produksyon, yung mga output natin sa ating mga sakahan. No? So, magandang ano yun. And kami sa gobyerno, ready kami, ready ang gobyerno natin na magbigay ng karampatang tulong at technical assistance talaga, no, sa ating mga farmers kung ano yung mga kailangan nila with the end goal na yun nga, pataasin yung produksyon ng mga kanilang sakahan. Thank you. Sige, maraming salamat, Angelica de la Cruz. Next question from our intern, DXKI. Good morning po, sir. So, my question is, ano ang pinakamalaking hamon na nakikita ninyo sa pagpapatupad ng rice processing at mechanization programs? Ang ginamin siguro ang kabuuan, no, sa pagpatupad ng consolidated farming system. So ang una-una gid namon nga problema is attitude. Amon gid na siya ang amon unang problema kung paano naton maengganyo ang aton nga mga farmers to accept new technologies. Kung paano nila ang introduction sa mga digital scientific methods sa farming system, paano nila i-embrace ina nga mga programa. Kay nahambal ko na kaina ang mga traditional method of farming gihapon ang gusto nila. So kadamuan sang aton nga mga farmers gusto nila sabog lang gihapon, no? Broadcast nga pamaagi sa pagtanom sang palay nga may ara sang pamaagi nga mas maayo pa, no? So paano naton sila maengganyo? So far sa subong naamat-amat na sila. So amo kanina gahambal ako nga ang farmers diri sa South Cotabato maayo gid. Isa din siguro na observation na maganda is wala nang masyadong batang farmers. Di ba? Sa pamilya, tatay, nanay, lolo, lola, farmer, pagdating sa apo at saka sa anak, gusto nang maging professional.
Wala na masyadong pumapasok sa farming. Yung iba kasi sabi nila, boring. Ang sagot sa boring, hindi eh. Bakit? May advanced technology na. May advanced technology na yung ating mga pagsasaka ngayon. Nag-uusap na tayo ng mechanization. May drone na ginagamit. May transplanter na. Di ba? So, pwedeng pasukin ng mga younger generation yung pagsasaka, yung farming dito sa atin ngayon, at least for us here in South Cotabato. Sige, pasagot ko muna kay Doc. Thank you. Thank you. Pasagot ko muna kay Doc Teves. Kasi nga napag-usapan kanina, marami tayong produkto. Ang tanong, kung oversupply, saan natin ilalagay? Yung sagot, post-harvest facilities. Doc, ano ang mga programa ng provincial government ni Governor June Tamayo with respect sa post-harvest facilities, Doc? So damo gid sabi. So may ara kita sa post-harvest no, may ara kita provision of free and post-harvest facilities. The province amounting to 31,725,000. So ano ba ini siya? Construction of multipurpose drying pavement at Barangay Little Baguio, Surala, at Barangay Bukay Pait, and Barangay Mangilala, Tantangan. And then may isa pa, construction of 4 warehouse at Barangay Klinan, Pulumulok, isa. Barangay Liberty, Tampakan, 2. Barangay Muloy, Surala, and Barangay Mangilala, Tantangan. So may ara pagkikita sang i-purchase nga agricultural and forestry equipment. 3 units traveling corn sheller, 3 units of corn mill, 2 units of corn combine harvester, 1 unit rice combine harvester, 2 units mini 4-wheel drive tractor with paddy well and corn seeder, 2 corn seeder implement, and 30 units collapsible dryer. So amo ini siya ang mag-focus sa services nga ihatag naton kay farmers sa Subong. Pinapasiguro natin sa ating mga kababayan na mai-implement ito kaagad. Kasi sa amin, sa provincial government, may order si Governor June Tamayo na lahat ng mga proyekto na funded ng Local Development Fund o yung sa 20% Local Development Fund, dapat na PR na or ready for purchase before March 31. So, etong lahat na na-mention ni Doc Teves amounting to 31,725,000, sure na mai-implement this year. Because first quarter pa lang, March, ma-PR na ito, mauumpisahan na yung bidding process nito at mako-construct at ma-purchase na ito and definitely ma-deliver within the year. Okay? Sige, may follow-up question ka? May another question po. Sige. Sorry, kanina akala ko tapos na kaya pinatayo kita. Sige. Last question. My next question po, ano-ano po yung mga supports na binibigay ninyo sa mga farmers po? Aside sa services, ito mga freight tractor, may ara man kita ginahatag nga libre nga mga insecticide, libre nga seeds sang gulay, may ara man kita nga seeds ginahatag sa aton nga mga farmers nga halimbawa na failure nga may makapangayo kita sa region, amo man ang aton nga ginahatag man sa ila, no? Thank you po. So sana istoryahan nami abi tong ina nga topic, sir, nga kadamuan sang aton nga mga farmers diri sa South Cotabato, wala na sa mga batanon. Kadamuan ara na sa 58 pataas ang aton nga mga farmers. So ang ginobra karon para maganyak ang iban nga mga kabataan nga ilab nila ang agriculture, may ara kita nga ordinance. Amo ni ginatawag nga 4H Club Ordinance, the Province of South Cotabato 4H Club Development Ordinance of 2025 pa ni siya gin-propose.
So ang budget sini is ang ginasulod sini is 2 million. So damo nga programa ang gihatag sa aton nga mga kabatan-unan, mga kabataan para maganyak sila nga ilab ang agriculture. Anong 4H club, Doc? Heart, head, heart, hands, kag, ano tong isa? Health. 4H Club. Okay. Hindi, pero ibig sabihin lang nito, ang 4H Club really is a club of young farmers, no? Developing young farmers. Kaya, yun nga ang sinasabi. Kasi nga yung impression, boring na masyado yung pagsasaka ngayon, no? Backbreaking. Kasi nga, planting rice is never fun. Yun pa yung mga tinuturo sa na kanta eh, di ba? Pero ngayon iba na eh. Hindi ka na magba-backbreaking eh. May transplanter na. Hindi ka na rin magha-harvest kasi may harvester na, no? So mechanical na ngayon, no? Digitalized na ang farming natin. Kaya there's no really reason na yung mga younger generations hindi na rin pumasok sa agriculture, no? Sige, so baka may mga katanungan pa bago tayo last stretch? So far, wala na po, partner, na mga katanungan from our media partners and from our online viewers. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live sa Provincial Government of South Cotabato, maraming salamat sa inyong pagpapaabot ng inyong mga katanungan at antabayanan nyo sa susunod na linggo ang ating po makakasama is from our PVET, our Provincial Veterinarian po ng Provincial Government of South Cotabato. Partner? Sige, thank you so much, no, sa lahat ng ating mga manonood, listeners natin, and nandyan ngayon nakasunod sa atin, nakasubaybay sa atin sa Facebook page ng South Cotabato Provincial Government. And syempre maraming salamat sa ating bisita kay Dr. Teves, syempre sa ating mga media partners na nandito at talagang willing din na magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan tungkol sa kung ano yung mga nangyayari at saka mga programa dito sa atin sa provincial government sa pangunguna ni Governor June Tamayo. Kami po, ang programang Pulong-Pulong sa Katauhan ay umiikot sa lahat po ng mga area na kung saan pwede ho tayo makapagdala ng impormasyon dahil yun na rin po yung utos at kagustuhan ni Governor June Tamayo na ilapit ang gobyerno sa ating mga mamamayan, na ilapit ang kaalaman tungkol sa gobyerno sa ating mga mamamayan para sila mismo din ay makialam sa kung anong mga proseso na meron tayo sa gobyerno. Sa panghuli, dahil Valentine's Day. Ang Valentine's Day daw, Arjin, ay para lang sa mga may nagmamahal. Pero yung sa mga pinalaya na, George, antayin mo na ang Independence Day. Wala na tayong panahon. Maraming salamat. Doc Teves, thank you sa mga kasamahan mo dito. Siyempre sa Campus Art, maraming salamat sa pagpapagamit ng kanilang kuryente, ng libre, dahil hindi tayo makapag-live kung walang saksakan ng kuryente. And again, sa ngalan po ng provincial government na pinapangungunahan ni Governor June Tamayo, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, makikita-kita tayo. Maraming salamat.